Tungkol po sa issue na yan, ang pinakamahalagang bagay po ay yung pag-file ng bill. Hindi po issue kung sino ang nag-file, if it's a government of the day or an individual. And doon naman po sa bagay na yon, isa po akong nominee ng MILF, a part ng government of the day. So sa tingin ko, hindi po yun ang issue kung it's a private member bill dahil mandato po namin bilang member of parliament na mag-file ng bill. So sa tingin namin na makakabuti para sa mga mamamayan ng BARM. Yan po ang proseso. Ang proseso po pag nag-file ng bill, kung mapapansin ninyo na every session maraming pina-file ng bill, dumadaan po ito siya sa first reading. So doon sa first reading, babasahin lang po yun siya ng Secretary General and then ire-refer po yan siya kung anong committee. And pag nakita po ng leadership, no? So that pag nakita po ng leadership na necessary, no? Or ano, kaya nagiging priority siya yung bill. So doon siya papasok naman sa second stage. So yung pagpapasok niya sa second reading po ay nasa ano yan ng floor leader, no? So floor leader is the government of the day, being siya yung leader nung sa parliament. So it's there, ako po bilang private member or bilang individual member of the parliament, hindi ko po pwedeng puwersahin ang floor leader or ni speaker na para ma-second reading. Pero nasa leadership po yan. Kung gusto nila, kung nakikita nila na necessary ba, so mapupunta siya sa priority. At doon po sa second reading, ang proseso talaga dyan sa rules is magso-sponsorship speech, no? Yung author. Kaya doon po sa second reading, kung ma-review ninyo, nag-authorship speech po tayo doon. So doon po nakalatag kung bakit natin pinasa yung bill, ano ba yung makakabuti na dulot nito. So nandun lahat yung nilalaman doon sa mga tanong nila kung bakit natin i-file yung bill. Doon naman sa sinasabi nila na hindi tayo residente ng Sultan Kudarat. Katulad din po yan ng kasama ko si Atty. Lanang Ali na hindi din po siya residente ng Dato' Udin Sinsuat. Kami po na member of the parliament ay inappoint kami ni President Pangulong Ferdinand Marcos bilang representative ng BARM, ng buong BARM, na pwede kaming mag-file ng kung anumang bill o resolution na sa tingin namin ay makakabuti sa buong sambayanan ng BARM. Wala po kaming na representative kami ng certain municipalities or provinces, kundi ang tinututukan po natin dito sa transition na to ay buo po ang buong sambayanan ng BARM, yung pinaka-objective na matulungan natin. Ito nga yung natin kaya tayo in-appoint naging member of the parliament para po gumawa ng mga bills, no, and mga resolution. Wala naman ito siyang kaibahan doon sa mga approve o pina-file na mga bills na itong mga nakaraan. So hindi po yan kasi yan po ang trabaho natin. Oo. Sa tingin ko, the public consultation has been done successfully at nandun naman lahat yung mga stakeholders, nandun naman po lahat yung mga local government officials, and I think marami naman din pong nakapagsalita and substantial na din yung mga narinig natin mula sa kanila. So ang nangyari lang kasi nag-brown out and then we nag-proceed tayo dito para po dito sa activity natin, itong turnover ceremony ng project. So hindi na po natin actually hindi na natin hintay yung pagbalik ng ilaw, pero ang masasabi ko dyan bilang author po ng bill na ito, hindi naman po kinakailangan na nandun ako. In fact, mas maganda nga na wala ako dun kasi para mas maging fair, no? Maging fair at hindi bias yung pag-deliberate at pagbibigay ng mga suggestion at recommendation ng mga tao. Ang public consultation po, ang bida po dyan ay ang mga tao. Hindi po kami, kaya nga iniiwasan natin na makapagsalita kami or iniiwasan natin yung makasagot kami kasi ayaw namin yung magkabanggaan yung mga pananaw ng bawat isa. So, yun po siya, ang bida talaga ay ang mga stakeholders, yung mga gusto magbigay ng opinion,
opinion, suggestion para sa ikagaganda ng bill. So yun po, kinokollect namin yan. So hindi po kami dito kailangan na sumagot sa kanila. No, kasi hindi nga ito sagutan, hindi po ito siya open forum. Oo, kaya nga nagtataka ako yung kasama ko nga na Member of Parliament, si Attorney Ishak, alam niya, abogado siya. Alam niya kung ano yung proseso, yung proseso nun. In fact nga, nagtataka nga ako, nandun siya, hindi naman siya member ng subcommittee. Oo. So which is, kami ang trabaho namin doon as member ng subcommittee is to facilitate only, no, yung public consultation. So kaya hindi talaga kami, yan yung essence, yan yung rules talaga ng public consultation. So I think very substantial yung nangyari na public consultation. At yung mga hindi nakapagsalita dahil nga nag-brown out or hindi na na-cut off na, maaari pa naman silang mag-submit. Maaari silang mag-submit ng kanilang mga papers. So meron po hanggang, kung hindi ako nagkakamali, hanggang Lunes 16 ang deadline po sa pag-submit ng mga position papers, mga statements, at ano pa yung mga recommendations. So doon na lang po sila, bumawi po sila doon, mag-submit po sila.